Ako si Milan, malakas mag-trip. Kaya tara, mag-trip tayo. Let's go! Meron na naman sunog ang naganap dito sa may barangay 94 Malbar Street, corner Velasquez, Tondo. Pagdating naman namin sa Malbar, ito, pinaikot tayo ng mga tao rito sa may lalyana namin pinapwesto. Gawa na medyo mataba-taba rin tong alpha pumper namin. Pag-tutri naman namin sa area, ito, pumukula rin agad ako ng lead water supply rito para kahit pa paano, alam ng mga tropa kung saan tayo nakapwesto para mabigyan din tayo ng mabisan supply. Gawa na sa likod tayo pumesto, kaya panigurado na ito, halos lahat ng mga re-responde sa Malbar de diretso. Kaya ito, mingi rin tayo ng suporta sa mga tropa natin na makakarinig ng poll natin. Pagpasok naman ng mga 41s natin sa iskinita, ito, makikita na agad sa unang bungad na bahay pala, may apoy na rin agad yung ibabaw na ito, kaya dito na rin pupwesto sila Merlin. Mabuti na lang din, dito tayo pumesto agad dahil ito, makikita natin na paumpisa na rin yung apoy rito sa may bandang likod. Ito na yung mangyayari dito kapag tumagal pa tayo ng konti rito, panigurado masusunog itong buong bahay. Sipin nyo, hindi agad na pwesto ang likod na to, itong buong bahay na to pwede masunog din talaga, kaya mabuti na lang din talaga, pinaigot tayo ng mga tao rito at nakapeso agad tayo sa may bandang likod. Sipin nyo lang din, ilang segundo lang din yung makalipas na ito, laki na rin agad ng buong apoy na ito, makikita nyo na rin agad dito ng pagkabugan natin, pumuputok-putok pa rin mga kuryente. Dahil syempre kakaumpisa pala ng sunog dito, di pa rin naman agad talaga mapapatay na may ralgo yung kuryente na ito. Isa pa to sa mga nagpapayarap sa mga bombero natin, mga kuryente nakabukas. Kaya hindi rin talaga basta-basta pwede pumasok agad yung mga bombero, gawa ka na mabukas pa yung kuryente ng mga yan, dahil alam nyo naman na ginagamit natin panlaban sa apoy is tubig pag nagapangan ng kuryente, pati mga firefighter na pwede makuryente, at kung di makuryente magaground pa rin mga tropa natin dito at medyo nakakakiliti rin yun para sa kanila. Isipin mo, lumalaban na sa apoy, kinikiliti pa sila. Nung okay na yung unang binubugaan nila dito ng ceiling, ito, makita rin sila rito at binuksan din nila yung bintana na ito. Ito nila nasa likod ng bintana, medyo umaapoy-apoy pa talaga. Hindi pala sa medyo, talagang dito umaapoy talaga, kaya nadamay dito ang ceiling dito, kaya sakto-sakto talaga yung napwestohan natin para hindi rin talaga inabot tong bahay na ito ng gusto. Maya lang din, ito, may kasama na rin mga 41s natin dito, makita rin dito yung mga taga-kambal ng cross, kaya may kasama na rin mga tropa. Ito, mapapansin nyo, medyo masikip din talaga yung pinupwestohan ng mga tropa natin na lumalaban, kaya isang bintana rito, tatanggalin pa nila yan para kahit pa paano mas makalaban pa na maigi mga tropa. Sa mga oras na to, lumalaban pa rin sila rito, isbukas pa rin yung kuryente, kaya nahihirapan pa rin mentrege yung mga tropa natin dahil kada hakbang sila, hawak sila sa mayero, nagkukuryente pa rin sila. At syempre, tinutungtungan din nila rito, di na rin sila basta-basta papakampante, gawa nga na medyo nasusunog na rin talaga yung unang pinuwestohan nila rito. Bale, kahit hindi pa naman mentrege agad yung mga tropa natin, ayos na, as long as meron tayong supply ng tubig dito at sapat yung pressure natin, maabot pa rin naman yung tubig dyan. Mabuti na lang din talaga yung kasagsagan ng pwesto natin dito, marami pa rin tayong supply ng tubig dahil ito mga oras na to, medyo marami pa talaga dumarating na supply. After naman ng mga ilang minutong paglaban ng mga tropa natin sa apoy, ito na yung kaganapan dito, medyo umupa na rin kahit pa paano yung apoy dito dahil tuloy-tuloy din yung buga natin. Ito yung mga bandang oras na to, ito na yung medyo paunti-unti na lang pumapasok na supply sa amin, pero itong binaba natin ng mga tropa natin, medyo okay na ba. Pero nung medyo tumagal pa rin na wala pa rin dumarating na supply rito, ito medyo bumaga na naman yung mga umapoy dito, syempre di na naman nabubugan kaya ganyan. Ito pala yung halos nag-iipon pa ulit ng mga tubig yung mga tropa para isang bugso ulit ng pagbuga para tuloy-tuloy na ulit yung pagpatay natin sa apoy. Yung nagkaroon na ulit, ito ready to bakbak na naman ulit mga tropa natin, makikita nyo maya lang din, mawawala na rin yung maapoy-apoy na mga yan, mamaya meron na rin pumapasok dyan sa loob. Supply lang naman din talaga yung kailangan natin dito para sa padali lang din talaga yung paglaban natin. Kung wala talagang dumarating ng supply, medyo mahirapan din talaga tayo. Mga ilang minutong paglaban ng mga tropa, ito makikita nyo rito, medyo umupa na, entrega na rin mga ibang tropa natin at lalapit na rin sila ng konti. Pero yung mga 41 sa atin, medyo dito muna to dahil wala pa naman supply ng tubig, kaya dito muna sila habang nag-aantay, di muna sila lalapit hanggat wala pa rin sila pumapasok ng tubig. Nung nagkaroon na, maya lang din, ito lumabas na rin sa pwesto yung mga tropa natin, iba na may hawak na linya natin, si Boss Jerwin na, ito makikita natin ibang tropa rito. Ito, bumaba na rin dito sila kambal na cross, makikita nyo nasa baba, yung kasama natin kanina sa taas, si Boss Jerwin, hindi ko makita kung nasan dito banda. Kung kanina, makikita nyo, medyo umapoy-apoy pa, ito naman ngayon isa pa sa kalaban ng mga tropa natin, yung usok naman na kapag ganito medyo nakokontrol na, yung usok naman yung mga kalaban dito. Sipin mo, una nilabanan mo yung apoy, after naman yung apoy na ilalabanan mo, isa pa sa titisin mo, yung usok dito na medyo makapal-kapal na. Ito, nakita na natin, dyan na pala si Boss Jerwin, ito yung nasa harap ni Merlin ngayon, kaya ito mamaya pag nawala ulit sa paningin niya, sisigaw ulit yan, hanapin niya si Merlin.
Ayun yun yung ginagawa ng mga tropa natin kapag kumapal yung usok at di mo na makita yung kasama mo, mamaya i-check mo rin sila syempre para malaman mo kung okay pa ba. Kumbaga, check your body para alam mo rin dahil nasa iyo yung nozzle, mas ikaw, mas makakahinga ka dahil yung kasama mo walang hawak na nozzle yan. Pero sa pwesto nila Merlin, medyo okay pa dahil open lang konti yung dito dahil yung sa ginagawang binubomba nila Boss Sherwin, doon talaga paangat yung usok sa kanila. After ng mga ilang minuto pa na paglaban, ito wala na rin sila supply ng tubig dito. Ito, akala pa ng mga tropa natin sila bumubuga rito pero di naman sila yung nasa itaas na ito. Dito lang din sila sa gitna at wala na rin tayong supply ng tubig dito kaya hindi na rin tayo nakakabuga dito. Tapos ito, pinahinto na rin lahat ng lumalaban sa ibabaw na ito para mas makagalaw na maigi mga nasa ilalim. Kasi kapag meron pa rin bumubuga sa ibabaw na ito, bababa pa rin mga usok na ito kaya medyo nahihirapan yung mga lumalaban sa ilalim kaya yung pinatigil lang muna lahat. Sakto naman na ito at wala na rin talagang pumasok sa amin ng supply ng tubig kaya ito nag-pull out na rin mga tropa natin saka medyo okay na rin naman na to. Bali yung mga tropa natin na lumalaban galing sa harap na bahala dyan dahil doon medyo marami pa talaga pumapasok na tubig. Ito mga nasa likod wala na rin talaga pumapasok dito. Ito nakita nyo naman din dito bago tayo lumabas okay na rin talaga yung area bago sila mag-pull out din. At yung mga ibang tropa natin nagsipag-pull out na rin gawa na wala na rin naman at okay good sa rin naman talaga yung area. Kaya big tango sa mga tropa natin na lumaban dito, napakabisa nyo rin talaga, mabilis lang din natin control yung sunog dito. At syempre sa lahat na responder sa lugar na to, big tango pati na rin sa mga nabigyan ng 10-30 sa Alpha Pamper, maraming salamat sa inyo. And syempre share rin sa mga hindi natin napabutas dito, gawa nila lang din yung kaya namin ibigay na butas, 6 na butas lang din talaga to. And syempre shoutout din kay Ronald Lacson, pinapabati ka pala na Doc Onet, lagi ka daw nanonood sa vlog ko kaya maraming salamat sa solid mong support. So paano, dito na rin tatapusin ang video na to. Lagi kong papaalala sa inyo na 10-0, keep safe everyone.